Good morning, brown people. This is Jabert Bergaze, and welcome to Jabert Talks. So, while I'm preparing my coffee here, I'd like to talk to you about this topic because this is so important to be understood by people. You know what? I have to be honest with you. Nagsisisi po ako sa aking desisyon. Because, sa mga nanonood sa akin talaga, isa po akong junior high school teacher dito sa Taiwan for 3 years. And sa 3 taon na yon, nakayanan ko siya. Napakaganda po ng naging experience ko. Although, it was not a perfect experience for me, I have to say. At meron din akong mga difficult moments before in Utah City. Pero iba yung nararamdaman ko ngayon, mga my dear. Iba yung pagod na dala sa akin itong sitwasyon ko ngayon. Kaya, medyo masasabi ko talaga na nagsisisi ako. Bakit ko ginawa ang desisyon na ito? Because, ito kasi yung kwento niyan, mga dear. For those of you na hindi pa naka-experience dito sa Taiwan, and I don't know if this is happening to other foreign teachers here, kung sa akin lang ba ito nangyayari, I don't know. Because I cannot really figure out kung paano nila ito na-survive. Kasi, sa senior high school kasi, tatlo lang po yung levels dyan. Meron lang silang 7th, 8th, at saka 9th grader. Okay? So, tatlong level lang talaga ang paghahandaan mo. And if malaki pa yung school mo, you're not going to teach the entire 8th graders and the 9th graders. Kasi usually, ikaw yung pinaka-foundation. So, sa 7th grader ka talaga maka-focus. Parang ganun. Kasi yun yung experience ko eh. So, sa previous ko na school, meron na kaming 17 na 7th graders. So, ibig sabihin nun, out from 20, tatlo na lang yung pupunuin ko. 'Di ba? Kasi dapat 20 eh. Yung at least meron kang 20 na classes every week. So, ngayon, ang nangyari nito, yung 17th na 7th graders, isang PowerPoint lang siya sa isang linggo. 'Di ba? Tapos, dinagdagan nila ako ng English club, which is isang PowerPoint na naman yun, so dalawa na. Tapos, another one is meron akong gifted class na 8th grader, so tatlo lang talaga yung i-prepare ko before. I need to prepare only 3 PowerPoints. Nagulat ako sa elementary level kasi ang dami po. This is not to let you bang matakot po kayo sa reality. Pero I don't know kung paano ito na-survive ng mga elementary teachers. Although, I have to admit, magkaiba po ang presentation or magkaiba po ang sitwasyon ng mga elementary teachers here. Because ang iba kasi mga teachers dito, hindi sila pinapagawa ng PowerPoint. Bali, pinapa-allow sila to use the ebook or pinapagawa sila ng PowerPoint sa kagustuhan nila. Kumbaga parang extension yung kanilang existence sa school. Hindi talaga yung, kumbaga sila talaga yung kasali sa discussion ng lesson. Kasi dapat ang foreign teacher, although maganda yung sundan niya yung libro, pero hindi kasi dapat na parang local teacher yung dating ng pag-create ng kanyang lesson kasi mahihirapan talaga. Kasi ganito yan, pwede namang si foreign teacher mag-follow siya sa mga topic sa libro but not really na sundan niya talaga kung ano yung flow ng lesson kasi napakahirap po. You have to imagine, okay? You have to imagine my situation. Gagawa ka ng PowerPoint para sa Monday mo. Tapos after mo nagamit yung Monday mo, you need to create another one para naman sa Tuesday mo. Kasi magkaiba yun, di ba? Then after naman sa Tuesday mo, you need to create another one kasi ibang lesson na naman po at ibang level na naman po ang iyong tuturuan sa Wednesday. Pagkatapos ng Wednesday, gagawa ka na naman ng another PowerPoint kasi iba na naman yung tuturuan mo sa Thursday. Okay? And then sa Friday, gagawa ka na naman ng preparation kasi ibang level na naman yun na tuturuan mo. So, ibig sabihin po nito, every day is a different preparation. And for me, hindi ganun kadali. Kasi kagaya ng sinasabi ko sa inyo, hindi lang siya basta-bastang PowerPoint, napakarami at mabusisi po ang pagbuo ng PowerPoint. Hindi ko alam kung ito po ba ay kultura ng lahat, but sa aking current na situation, ito po ay kultura.
ganito po nila tinitingnan ang PowerPoint presentation. I am not saying na tamad ako, pero you know what? Super po akong nahihirapan sa totoo lang. Kaya nga sabi ko, in the past few weeks, sabi ko talaga nagsisisi po ako sa aking desisyon na iwanan yung school ko and then pumasok sa ganitong level ng teaching. Kasi po, yung akin pong school sa New Taipei City, hindi po sila nagdesisyon sa akin to let me out. It was me na nagdesisyon na aalis na po ako. Kasi nga, 3 taon na ako doon. Kumbaga parang I want to experience another school na naman, another environment. Pero para sa sitwasyon ko ngayon, parang sinasabi ko sa sarili ko na nagsisisi po ako sa desisyon ko because iba po yung life ko before. Talagang nakakapagpahinga ako. Nakakapagpahinga talaga ako before. As in, marami pong pahinga ang nangyayari. Kasi pag nabuo ko na yung 3 PowerPoints sa linggo, kasi usually yun ang ginagawa ko nung nasa high school pa ako. Pag nabuo ko kasi yung 3 PowerPoint ko sa Sunday, hihiga na lang talaga ako after my long day sa Monday, after my long day sa Tuesday, and even sa Wednesday. Higa na lang talaga ako niyan. And then, mag-aaral ako uli sa Wednesday night for my gifted class of Thursday. And then, mag-aaral ako uli sa Thursday night for my English club. Ganun lang yung ginagawa ko. So, pero sa first 3 days ng linggo, no. Kasi isa lang yung flow ko dyan. Monday, Tuesday, Wednesday, isang topic lang ako, isang PowerPoint ang bubuuhin. Alam mo yung ganong feeling mga my dear na ang ganda-ganda ng buhay mo before, tapos ngayon, I have to say, when it comes to the environment, the people around, okay siya. Pero marami din namang nagsasabi sa akin na, Jobert, baka nag-a-adjust ka pa lang, hindi mo pa talaga nakukuha. But ganito kasi yan, iba po yung setup ng mga bata, yung elementary level, that I don't know how to handle because wala akong strategy na pwedeng magamit. Parang yung utak ko, blanco siya ba? Na pag nakita ko to, hindi ko alam kung paano ko siya i-discuss na in a way na maintindihan ng mga bata, na maka-engage sila, or wala pa talaga akong enough na, background or whatsoever. Kaya nahihirapan ako. Pero at the end of the day, alam kong kaya ko siyang ipaglaban at ma-recover ko siya kasi sabi nga ng marami, after a year or 2, magiging magaling ka na rin sa elementary. Sana magawa ko yun, pero ngayon talaga ang first year ko sa elementary, napakahirap po, oh my goodness. I have to really say that one, super duper. Sa lahat ng taon na naging teacher ako, kasi 10 years na ako mahigit as a teacher, eto po yung pinakamahirap na experience na masasabi ko talagang ma-recall ko in the future. Kasi super po ako nahihirapan. Hindi ako halos kasi ganito yun ha, pag hindi ako makabuo ng mga videos, ibig sabihin nun, pagod talaga yung katawan ko. Hindi, pati yung utak ko, not only my physical body, but pati yung utak ko, pagod siya. Kaya hindi ako nakakakilos. So, mahirap siya mga my dear. Pag-isipan po ninyo yung level na ituturo ninyo dito or tuturuan ninyo dito. Kung hindi talaga kayo pang elementary, go to high school. Kasi po, for me na galing po sa high school, much better po kasi yung preparation natin doon, hindi gaanong marami. Napaka-messy kasi ng level na yung gagawin mo ngayon, ituturo mo mamaya, gagawin mo ngayon, o sinasabi ng iba, you have to advance. Hindi po madaling mag-advance. Kasi, for example, gagawa ka ng 5, 7 PowerPoint presentation. Isipin mo yun, gagawin mo yun sa Sunday or Saturday. Ano na lang yung weekend mo, wala ka ng buhay. Kaya ang ginagawa ko, hindi ko siya tinatrabaho. Kasi, syempre, napaka-unfair naman, gagawin ko siya na dapat magpahinga ako sa mga oras na to. Ano to, pagod ako sa weekend, tapos pagod pa rin ako sa weekdays. Kaya ang ginagawa ko, hindi ko siya ginagawa sa Saturday. Ang tinatrabaho ko siya sa mga vacant time ko. Tas before mag-end yung week, dapat na napakita ko na siya para modify na lang. Nagmo-modify na lang ako sa Sunday. Parang ganun. But still, hindi ko mahabol-habol yung mga PowerPoint presentation. I don't know.
what's going on right now.